Naghinala si Juan na ang mga pagkawala ay hindi nagkataon, at inamin ni Sean na ganoon din ang naisip niya. Nakakunot ang noo niyang hiniling sa kanya na huwag mag-alala, dahil sa antas nito, paprotektahan siya nito. Nagulat noong una ang bida nang marinig niya ito, ngunit mabilis siyang napangiti. At pinagdikit ang kanyang mga palad, pinasalamatan si Jianxing para dito, bagamat napapansin niya sa isip na hindi niya akalain na isa itong taong maaasahan niya. Nakangiting binanggit niya na kapwa niya ito nakipagkaibigan at magkakaroon ng 3 araw na bakasyon, na nagmumungkahi na siya ay naka-jackpot. Habang patuloy siyang sumusulong, lumingon siya kay Sean na nagpapasalamat sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay nakarating sila sa bundok Tanyan, huminto sa pangangahas sa itaas ng lungsod at dumaong hindi kalayuan mula roon. Si Jianxing, na nakakunot ang noo, nagmungkahi na tanungin muna nila ang mga taga ron tungkol sa lahat. Gayunpaman, inilagay ni Juan ang kanyang kamay sa kanyang bulsa ng kanyang damit, kumuha ng relo, sinilip ito at napansin ang kanyang kakaibang pag-uugali. Nagtanong si Jianxing na nagtataka, ano ang nangyari sa kanya. Maingat niyang sinabi ang number 5, at mas nagulat siya. At nagbilang si Juan mula 4 hanggang 1, at hinawakan ang relo sa kanyang mga kamay, ngumiti, ipinahayag na tapos na ang oras. Tumatakbo sa gilid, sinabi niya na magpapahinga siya at iiwan ang lahat sa Jinx, pinayuhan. Siya na tanungin ang mga residente bueno, kumakaway ang kanyang kamay bilang palm, kinagat niya ang kanyang palm hanggang bukas, at galit na inalagaan siya ni Jianxing, ngunit ginawa walang oras na gumawa ng anumang bagay upang pigilan siya. Si Juan, sa oras na ito, na nakapasok sa lungsod, ay nilapitan si Dan Xiangyon, at ang pagpasok sa loob ay nakakuha ng atensyon ni Sean, na nagpahayag na kailangan niya ng silid. Nakalulungkot na sinabi ni Jianxing, na nakatayo habang naka-cross-arm at isinandal ang kanyang mga siko sa ibabaw ng mesa, na kukunin niya ang 1 liyang sa pilak bilang bayad. Inabot ng bida ang bayad at binigay niya sa kanya ang susi, ipinaliwanag na para makarating sa tamang kwarto, kailangan mong umakyat sa 2 palapag, lumiko sa kaliwa at pumunta sa dulo. Kinuha ni Juan ang susi, biglang napansin na ang dating ng siyensya ay humawak kay Twitch, na kinuyam ng mahigpit ang kanyang kamao, at nagulat, ngunit hindi pinansin ang mga itim na tela ng magical energy na lumitaw sa malapit, sa pag-aakalang hindi na ito mahalaga, dahil oras na, magpahinga. Ngumiti siya sa loob, saka umakyat sa hagdan, at nang makapasok siya sa kanyang silid, humiga siya sa kama, iniisip kung paano ang investigasyon kay Jen na nangyayari. Maya-maya, nakarinig siya ng malalakas na ingay, pati na rin ang boses ng isang tao na nag-aanunsyo na occupied na ang lahat ng kwarto at walang bakante. Kinausap siya ng ex-science, nang mapansing walang tao, nagtanong kung bakit niya ito ginagawa. Si Juan, nagising, binuksan ang kanyang mga mata at biglang tumalon mula sa kama, na pagtantong nakatulog na talaga siya. Ang kausap ng ex na banggit ko na siya ang magbabayad ng kwarto. At ang bida, na nakatuon sa boses na ito, ay sumimangot, naalala na narinig niya ang boses na ito sa isang lugar noon. Sabay tingin ni Jianxing kay siya ng desperadong tanong, hindi pa ba masyadong bata? Ipinaalala niya sa kanya na sinabi na niya na walang bakante, at binigyang pansin ang katotohanan na hindi pa rin mapakali si Jianxing. Bigla siyang nagulat nang marinig niyang banggitin ni Juan ang kanyang pangalan habang papalapit ito, at habang naka-cross arms, ipinaalala rin niya sa kanya na sinabi na ni siya na walang puwang, at hiniling na huwag siyang pahirapan. Nakangiting masayang lumingon si Jianxing at tinanong kung bakit siya nandito, hindi pinansin ang tanong na ito. Tumingin ang bida kay Sean at tinanong kung pwede bang matulog si Jianxing sa kwarto niya for the night. Tumanggo siya at sumang-ayon, at nagulat si Jianxing. Nanlaki ang mga mata niya at inulit na inaalok siya ni Juan na matulog sa kwarto nito. Nanginginig siya habang nahihiyang tinawag ang pangalan nito, ngunit hindi niya pinapansin ang kanyang emosyon, nagsimula na lang siyang umakyat sa hagdan para bumalik sa kanyang silid at binalaan siya na sundan siya kung ayaw niyang matulog sa labas. Si Jianxing, na mas mahigpit na nakadikit ang mga labi, ay sumang-ayon pa rin at tumayo pagkatapos ng bida, pinagmamasdan ang kanyang puro ekspresyon na may kahihiyan, buntong hininga. Sumimangot siya ng mas seryoso, iniisip na hindi sila gagawa ng ganoon, at tinanong kung ano ang ikinahihiya niya noon, bukod pa, mas malakas siya kaysa kay Juan, at inakala niyang kaya niyang panindigan ang sarili, iniisip kung paano niya ito matatalo,
ngumisi ng nakakaloko. Maya-maya, nang bumalik sila sa silid, ang bida, na nakaupo sa mesa sa tabi ni Jianxing, ay nagtanong kung kumain na ba siya ng hapunan. Siya, na nakayuko sa kahihiyan, ay inamin na hindi, at si Huan, na tinutukoy ang mga merienda sa mesa, ay nagtanong kung gusto niya ng ilang Jianxing, habang nakapikit ang kanyang mga mata, sinabi na dapat silang matutong umiwas sa pagkain upang initin mo ang puso, dahil kapag ang puso ng tao ay malakas maaari ba siyang maging mas malakas. Gayunpaman, sinamantala ang katotohanan na ibinuka niya ang kanyang bibig upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasalita, itinulak lamang ni Huan ang pastry sa kanyang bibig, at si Jianxing ay natigilan sa kahihiyan, napapikit ang isang mata sa pagkagulat at pagkatapos ay napagtanto kung ano ang eksaktong nangyari, lalo siyang napahiya, habang ang nakipagkamay ng matamis ang bida, napapikit si Jianxing, pinaikit ang mga mata, ninuya ang pastry at pagkatapos ay masayang naisip na matamis ang pastry na ito ngunit hindi mamantika, natunaw sa bibig at nakatikim ng kaunting bulaklak. Tumagos ito sa kanyang puso. Nais niyang malunod sa pastry na ito, at kahit na sumigaw sa kasiyahan na iniisip ang isang malaking bilang ng mga matamis sa paligid niya. Bigla niyang idinilat ang kanyang mga mata, nanginginig at pinaikit ang kanyang mga mata, galit na tanong niya, paano kaya siya nilusot ni Juan gamit ang pastry na ito? Nagpatuloy lang ito sa pagkain at nakangiting tumingin sa kanya, nagtatanong kung masarap ba. Napaiwas ng tingin si Shan at inamin na ito ay napakasarap, ngunit ibinulalas na walang pakinabang sa gayong pagkain, kaya mas mabuting huwag kumain ng marami nito. Ang pangunahing tauhan, na nakatingin sa kanya na may ngiti, ay bumulalas na ito ay isang maling pahayag, at tinanong kung naitanong niya sa kanyang sarili kung posible bang maglakad sa 7 hakbang sa liga habang iniiwasan ang 5 gulay, 3 bulaklak at ang hustle sa dagat. Tumingin siya sa kanya at nagtataka, nagtatanong kung paano niya malalaman ito. Si Huan, na nanginginig ang kanyang daliri mula sa gilid hanggang sa gilid, ay bumulalas na ang sagot sa kanyang tanong ay hindi, at ipinaliwanag na siya ay naglalakad sa mundong ito. At kaya tinanong niya kung posible bang isara ang iyong sarili mula sa lahat ng bagay sa mundo, kahit na gusto niyang bulagin ang pag-iwas, sa kanyang opinyon, ay mapapagod lamang siya sa pisikal at psikolohikal na paraan, dahil magsisimula siyang matakot sa lahat ng mangyayari, mahirapan ang practice, siya gulat pa rin na nakatingin sa kanya. Tinanong kung paano magsanay nang hindi sumusuko sa mga hangarin ng tao. Hindi niya maintindihan kung paano magsanay ang isang tao sa ganoong kaso. At ipinagtapat ni Huan na naisip niya na ang mga tunay na monghe ay hindi natatakot na harapin ang tukso at maranasan ito mismo. Itinuro ang kanyang daliri sa matamis, napansin niya na ito ay tulad ng mga pastry na ito. Kung natatakot si Jensen na makagambala sa kanyang isipan ang kanilang panlasa, dapat niyang subukang masanay. Sumimangot siya at seryosong tumingin sa matamis, at si Huan, na nakatayo, ay lumapit sa kanya, tinulak din siya ng isang plato ng pastry, at sinabing kapag natutunan niyang tretuhin ito bilang isang bagay na ganap na ordinaryo at manatiling walang malasakit dito, ito ay maging kanyang unang hakbang patungo sa tunay pagsasanay. Ipinagpalagay niya na sa isang dalisay na puso lamang makikita ni siyang ang katotohanan at ipipikit ang kanyang mga mata. Idinagdag niya na ang katotohanan lamang ang makakatulong sa kanya upang ibunyag ang kanyang sarili, at sa kasong iyon, anuman ang mangyari, pakiramdam niya ay tulad ng isang isda sa tubig, ibig sabihin, libre at natural. Si Shang Shan, na nakadilat ang mga mata, ay pinagmamasdan siya ng may pagtataka, at ang bida, nang matapos magsalita, ay iniyuko ang kanyang ulo, binuksan ang isang mata upang tumingin sa kanya, napansin na siya ay nanlamig na nanunood sa kanya ng may pagkamangha. Nag-alala siya at nagmumura sa loob, tinanong ang kanyang sarili kung sobra ba ang sinabi niya, at ang utak ni Shang Shan ay nag-init ng sobra, ngunit sa susunod na sandali, siya na may determinadong ngiti, biglang bumulalas na naiintindihan niya ang lahat, at biglang bumangon at lumapit sa kanya, siya nabanggit na lamang sa pamamagitan ng pagharap pagnanais ng harap-harapan at pagkatapos ay isuko ito maaari ba silang bumalik sa kanilang tunay na kalikasan at makilala ang tao. Nagulat si Huan sa matalas na reaksyon niya, at si Jianxing, na nakakunot ang noo sa konsentrasyon, ay nagsimulang kumain ng matatamis na nakalatag sa plato ng napakabilis, ang bida, nanlaki ang kanyang mga mata, ibinuka pa ang kanyang bibig sa pagkamangha, nalilitong pinagmamasdan siya at halos umiiyak. Nagtanong siya sa isip,
Ano ang naintindihan niya? Nagmumura. Ibinaling niya ang atensyon sa kanyang puso. Makalipas ang ilang oras, nakahiga sa kama, dumating si Huan. Siya mismo at nakasimangot, humingi ng paumanhin kay Jianxing, na binanggit na ngayon ay kailangan niyang matulog sa sahig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngumiti, tinakpan ang kanyang bibig ng kanyang kamay, at ipinahayag na ang lahat ay maayos, dahil wala siyang balak matulog, ngunit naisip na lamang na umupo at magnilay. Hindi nagtagal ay napaupo si Jianxing sa sahig ng kwarto, kumuha ng tamang posisyon, nakapikit, at napaliligiran ng magical aura ang katawan habang pasimpleng natutulog ang bida. Biglang lumapit si Shan sa pinto ng kwarto nila nang mapansin niyang bibitawan na niya si Jianxing pero nanatili pa rin itong nakalagay ang kamay sa bulsa ng damit nito. Binalaan niya ito na huwag siyang sisihin ngayon, at saka nagsindi ng stick sa sahig sa tabi ng pinto. Habang ito ay nasusunog, lalong dumami ang usok na lumitaw, at unti-unting tumagos ang usok na ito sa pintuan papasok ng silid, bumabalot sa espasyo sa loob ni Jianxing, binuksan ang kanyang mga mata, napansin ang kakaiba, at tinanong ang sarili, saan nanggaling ang aroma na ito. Biglang kinilig, napakunot ang noo niya, tinoon ang pansin sa halos hindi napapansing pag-inog ng usok sa hangin at pagmumura sa kanyang isipan, na pagtanto niyang lason pala iyon. Itinaas niya ang ulo, sinubukan niyang bumangon, ngunit sa sumunod na sandali, bigla siyang nanginig, lalong humigpit ang kanyang panga at bumagsak sa sahig. Puno ng pawis ang buong mukha niya mula sa tali. Nagsimula siyang huminga ng mabigat, at sa huling lakas niya, umiwas siya ng tingin, nakuha ang atensyon ni Juan, sinabihan siyang tumakas. Napansin niya na siya, pagkagising, ay nakahiga lang sa kama, itinukod ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay, at hindi gumagalaw. At kaya labis siyang nagulat. Wala na siyang lakas na natitira, kaya tinitingnan ang puro ekspresyon sa mukha ng pangunahing tauhan, paimpol niyang isinigaw ang pangalan nito, ngunit hindi nagtagal ay napapikit na siya, natutulog. Pagkaraan ng ilang oras, isang malakas na hangin ang bumuhos sa kagubatan, at si Shan ay nanginginig na lumakad pasulong, at pagkatapos ay lumuhad, yumuko at ipinaalam sa kanyang guro na ang mga disipulo ng King Yuan Sword Clan ay natambo mag-isa, sa tulong ng mga halimuyak ng sirang espiritu, nanginginig pa marahas, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing ang isa sa mga disipulong iyon ay si Jianxing ang nangungunang disipulo ng angkan, idinagdag na hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng isa pang disipulo, ngunit tinawag siya ni Jianxing na Huan. Puno ng pawis ang mukha ni Shan dahil sa paile at seryosong tumingin sa kanya ang isang karagatan at muling nagtanong, umamin na hindi niya inaasahan na matatalo niya si Jianxing. Pagkatapos noon, nagpasya siyang kausapin si Huan at inamin na hindi pa niya ito narinig. Hulaan niya na ito ay isang taong hindi gaanong mahalaga. Ipinahayag ni Jianxing na hindi niya mahanap ang pangunahing tauhan, na para bang gumamit siya ng ilang uri ng talisman, tumatawa. Napangiti si Shan, napansin na maganda ang ginawa ni Shan sa pagkakataong ito, at desperado siyang tinitigan. Pinaalalahanan siya ni Shan ng kanyang asawa at mga anak. Ginamit ni Shan ang magic para dumaloy palapit sa kanya at hiniling sa kanya na huwag mag-alala, dahil ligtas at maayos silang lahat. Nangako siya na dadalhin niya siya sa kanila, at inilahad ang kanyang kamay sa kanya, at si Jianxing ay natuwa, ngumiti, at iniunat din ang kanyang kamay, nagpasalamat sa kanya para dito. Ngunit sa sumunod na sandali, isang makapangyarihang magical attack ang tumusok sa kanyang katawan. Napabuntong hininga si Jianxing, at sinalo ni Shan ang isang patak ng kanyang dugo na lumipad sa gilid gamit ang kanyang daliri, dinilaan ito ng kanyang dila, at itinaas ang kanyang ulo, masayang ngumiti, ipinahayag na may natitira pang huling biktima, at ang lahat ay malapit ng matapos, na tumatawag sa ikatlo at ikaapat na tulong. Naghintay siya hanggang sa mapunta sila sa lupa sa likuran niya, pagkatapos ay lumingon ng husto sa kanila, at nakakunot ang noo, inutusan silang pumunta sa dulo at sunggaban ang dalawang disipulo ng King Yuan Clan.